Ang Philippine Postal Corporation, PhilPost noong Lunes October 6 ay naghahanap ito ng 500 milyong pesos budget para sa pagpapanumbalik at muling pagsasaayos ng Manila Central Post Office na na-raise ng sunog noong 2023. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pagpapanumbalik ng gusali ay hudyat ng bagong panahon ng postal service sa bansa, tulad ng alam nating lahat ay bumababa sa mga nakaraang taon, sabi ni PhilPost Acting Postmaster General at Chief Executive Officer na si Maximo Santa Maria III sa panahon ng Senate Committee on Finance hearing sa iminungkahing budget of the state-owned firm for 2026. Ito ay ibabalik sa orihinal na istruktura nito na kinabibilangan ng interior at ang mga pundasyon, kaya ang proyekto ay masakop hindi lamang ang pagpapanumbalik, pag-retrofitting, at rehabilitasyon ng buong istruktura, dagdag ni Santa Maria. Noong May 2023, isang sunog ang sumabog sa makasaysayang basement ng MCPO at nagotted ang mga nangungunang sahig nito. Ang pagsabog ay tumagal ng higit sa 30 oras at nagdulot ng pinsala na umabot sa 300 milyon peso. Sinabi ng Bureau of Fire Protection na ang apoy ay isang aksidente at nagsimula kapag ang isang discharged car battery heated up at nagdulot ng pagsabog sa paligid ng iba pang mga nasusunog na materyales sa silid ng imbakan ng gusali, na nagtataglay ng mga gamit sa opisina, thinner, at pintura. Sinabi ng opisyal ng PhilPost na ang mga plano sa pagpapanumbalik ay kasama ang pag-on ng lobby sa isang museo sa Postal. Ang isa sa mga sahig ng MCPO ay magiging isang hub ng pagbabago na magsisilbing space para sa teknolohiya at pagbabahagi ng kaalaman sa mga startup. Pinaliwanag ni Santa Maria na ang Department of Public Works and Highways ay hahawak sa disenyo at konstruksyon, kasama ang National Commission for Culture and the Arts na nangangasiwa sa pagpapanumbalik. Ang target na pagkumpleto ng pagpapanumbalik ay nasa 2027. Ang disenyo na itatayo ay gagawin ng DPWH, at sa pangangasiwa ng NCCA, sa ilalim ng RA 10066, na sila ay ang pagpapatupad ng ahensya para sa pag-iingat at pagpapanumbalik ng mga katangian ng pamana. Samantala, tuloy-tuloy lang ang construction ng Phase 4 ng Pasig River Esplanade sa Manila. Sinabi ng konseho na ang Phase 4 ng proyekto ay sumasaklaw sa 380 metro at isasama ang mga bagong walkway, mga daanan ng bike, commercial space at isang tulay. Ikokonekta nito ang Phase 1A sa pag-aari ng Light Rail Transit Authority at pahabain sa Arroceros Forest Park sa Maynila. Ang pagpapalawak na ito ay hindi lamang hikayatin ang mas maraming aktibidad ng pedestrian at siklista, ngunit nakakaakit din ng mga turista, na lumilikha ng isang tuloy-tuloy na ruta mula sa Fort Santiago hanggang sa Arroceros Forest Park. Higit pa sa isang nakamamanghang boardwalk, ang phase na ito ay magsisilbing isang catalyst para sa lokal na paglago ng ekonomiya, na nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga maliliit at katamtamang negosyo na umunlad sa loob ng mga bagong binuo na commercial space. Samantala, ang Pasig River Expressway PAREX project ay kasalukuyang pinag-aaralan pa rin at nasa on hold na estado, bagaman may mga ulat na nagsasabing posibleng magsimula ang konstruksyon ngayong 2025 kung matatapos ang mga requirements. Patuloy pa rin itong sinusuri at pinag-aaralan, lalo na ang final engineering design, habang tinutugunan ng mga isyu mula sa mga kritiko,
Pinag-aaralan ng SMC ang proyekto upang masigurado ang pagiging viable nito at isinasaalang-alang ang mga alalahanin, gaya ng epekto sa kapaligiran at trapiko. May mga kumokontra pa rin sa proyekto dahil sa epekto nito sa kapaligiran at trapiko, habang ang tagapagtanggol nito ay naniniwala na makakatulong ito sa pagbawas ng traffic sa Metro Manila. Patuloy pa rin ang San Miguel Corporation, SMC, sa feasibility study ng proyekto, pag-address sa mga concerns, at pag-finalize ng detalye ng disenyo. Hindi pa nakakakuha ang proyekto ng ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources. Kasama rin sa plano ang flood control component kung saan pagpapalalim ng ilog ang gagawin. May plano na magkaroon ng 3-story commercial section sa isang bahagi ng expressway na magkakaroon ng stalls para makatulong sa amortisasyon ng proyekto. Matatandaan, matapos ang pagsusumite ng pangwakas na disenyo, sinabi ni Carullo na inaasahan ng TRB na maaprubahan ang proyekto ng tollway ng unang quarter ng 2025 para magsimula ng mga civil work. Ang Pasig River Expressway, PAREX, ay isang iminungkahing 19.37 kilometrong, 6 na linya, lahat na elevated expressway na itatayo sa kahabaan ng Pasig River sa Metro Manila. Aniya na ang pangunahing layunin nito ay upang maibsan ang kasikipan ng trapiko sa Silangan Kanluran sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang mas mabilis na ruta mula sa Radial Road 10 sa Maynila hanggang sa Circumferential Road 6 malapit sa Taytay, potensyal na pagputol ng oras ng paglalakbay mula sa Maynila hanggang Rizal hanggang 15 minuto lamang. Ang proyekto, na nahaharap sa pampublikong pagsisiyasat sa mga epekto sa kapaligiran, ay may kasamang mga plano para sa rehabilitasyon ng ilog at naglalayong sa kalaunan ay isama ang isang mabilis na sistema ng pagbibiyahe ng bus, mga daanan ng pedestrian, mga daanan ng bisikleta, at water ferries.